Hi mga kachupa! Welcome back to my mini vlog! For today's video, gagawa tayo ng tonkatsu! Gutom yarn! Maaga nga ako pumunta sa Dollar Tree para hanapin ng martilyo pan-tenderize ng ating manok. Pero sa daming tinda nila, wala akong nakita. At dahil nag-bike lang ako, dahil malapit lang dito sa bahay, ang ginawa ko mga kachupa, hinugasan ko muna yung ating manok. At dali-dali akong nagsaing ng kanin para sa ganon hindi na kami mahihirapan later. Brown rice nga pala ang gamit namin para medyo healthy. Alam nyo mga kachupa, simula nag-asawa ko, buong buhay ko, dito ko na-experience sa asawa ko ang sarap ng buhay. Pero alam nyo mga kachupa, hindi ako nagpapasalamat sa asawa ko. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng asawang mabuti. Bonus na lang ang asawang mabait at laging provider sa pamilya at laging mahal na mahal ang asawa. At paano ko naman nasabing nabigyan ako ng mabuting asawa? Dahil yan sa Panginoon. Takot ako gumawa ng masama mga kachupa, kaya lagi ko na lang pinagpipray sa Panginoon na sana gabayan sila at baguhin ang mga ugali nila. Ang tanging Panginoon lang ang makakapagbago sa tao mga kachupa. Kaya lagi ako naniniwala na may Panginoon at mahal na mahal ko ang Panginoon higit pa sa asawa ko. Mahal ko rin naman ang asawa ko mga kachupa, pero ang unahin ko talaga mga kachupa ay ang Panginoon dahil siya ang unang nagpabago sa asawa ko kung bakit ko siya minahal. At naniniwala rin ako nang dahil sa Panginoon kaya ako natagpuan ng aking asawa. Pasensya na mga kachupa, marami tayong kwento for today's video, pero manood na lang kayo. Alam nyo mga kachupa, hindi ko pa kilala masyado ang Panginoon. Lagi akong nag-worried sa buhay. Every month may dumadating sa aking problema tulad ng mga pambayad ng kuryente, bahay, tubig, at kung ano-ano pang problema, health issue. Sa sobrang dami kong problema, nagkaroon ako ng hormonal imbalance. Dumating pa nga ang punto na hindi na ako makatulog araw-araw dahil sa sobrang dami ng problema. Kahit ganun pa man, lahat ng pagsubok na yon, nalagpasan ko nang hindi gumagawa ng masasama. Yung mga panahon na yon, hindi ko pa masyado kilala ang Panginoon, hindi rin ako marunong magbasa ng Bible, at pumupunta lang ako sa simbahan kada may ipapray ako or may gusto kong sabihin sa Panginoon. Pero ngayon, iba na ang mundo, iba na rin ang aking pag-iisip. Simula nung lumipat ako sa Amerika, nakasama ko ang asawa ko, nakita ko ang mundong punong-puno ng kulay, punong-puno ng saya, tahimik. Naisip ko bakit itong bansang to is super ganda, super tahimik, at higit sa lahat, malinis ang kapaligiran. Napag-isip-isip ko, bakit kaya ang ating bansa hindi ganun, hindi ganto, hindi katulad sa atin? Siguro kasi masyadong busy ang mundo. Masyadong busy ang mga tao. Tumira ako sa Pinas ng 26 years mga kachupa at na-realize ko na ang mundo sa Pinas kaya hindi tayo makapag-focus sa Word of God dahil busy kumita ng pera. Pero alam nyo mga kachupa, ang sikreto sa buhay ay ang Word of God, which is ang Bible. Alam ko may sasabihin ka, pero pakinggan mo muna ako. Yung nasa Pinas din ako, bisa rin ako kumita ng pera, kumayod, kasi nga iniisip ko pambayad ng kuryente, pambayad ng mga bills, pantulong sa mga magulang, sa mga kailangan ko, at sa mga kaek-ekan ko. Kaya yung time na yon, wala akong oras sa Panginoon. Hindi rin ako marunong magbasa ng Bible. Hanggang one time, nakilala ko yung supervisor ko at inalok akong magsimba sa Christian church. Siyempre, si tanga, puro tangge, dahilan. Lagi kong iniisip na wala akong oras para dyan. Malayo yan. Pero alam niyo mga kachupa, nung nakilala ko yung asawa ko, nagkaroon kami ng mga problema. Dahil different culture, different religion, hindi kami magkaintindihan. At higit sa lahat, hindi ko rin siya maintindihan pag English siya. Alam ko, wala namang perfect na tao at wala rin perfect na relasyon. Pero lagi akong nagdadasal sa Panginoon na kung siya talaga, is siya talaga. Kahit anong gawin namin, kahit anong away namin, kung siya talaga ang nakalaan sa akin, is siya talaga. Yung una, akala ko hindi magtatagal dahil hindi kami magkaintindihan, hindi ko rin alam yung religion niya, at hindi ko rin alam yung mga punto niya ng English. Nung una, sabi ko sa Panginoon na baguhin niya kasi feeling ko hindi magtatagal yung aming relasyon. If ever na magpakasal kami, ayoko rin naman mag-divorce. Araw-araw ko pinagpipray yun. Hanggang sa one day, narinig din ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, malaki ang pagpasalamat ko sa Panginoon dahil hindi niya ako binigo. Simula nung natutunan ko magbasa ng Bible, at lagi-lagi ko na siyang pinagpipraise kasi naniniwala ako sa Kanya. At higit sa lahat, siya rin ang dahilan kung bakit nakapagbago ang asawa ko at meron kaming magandang relasyon. Show us what you got.
That's it. Nakatira nga pala kami dito sa Wisconsin, malapit sa lake. Napakatahimik, super fresh air, walang kalat, at higit sa lahat mababait ang mga tao. Dito ko na-realize ang ganda ng buhay, ang ganda ng creation ng Panginoon. Ito lang ang masasabi ko, I praise God. Ngayon, marami na akong oras para kilalanin ng Panginoon. Hindi ko na mga problema ko noon. Binigay ko na lang kay Jesus lahat ng mga problema ko. Hindi naman ako nagsisi. Mga problema ko noon, biglang nawala. Yung bigla-biglang mag-worried, bigla-biglang mag-iisip kung anong ganto, yung mga ganto sa health. Ngayon, wala na akong nararamdaman and I'm so happy. Totoo pala na kung may Panginoon ka, lahat ng problema mo, siya magke-carry. Kailangan mo lang magtiwala at magkaroon ng faith sa Kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman kukunin ng Lord kung mabait ka. Yun ang sabi ng mga kaibigan ko. Sabi niya, pagka mabait daw ako, baka kunin daw ako ng Panginoon. Pero hindi ako naniniwala doon, mga kachupa, kasi kilala ko ang Panginoon. Simula nung magkasama na kami ng asawa ko at mahigit 2 taon na kami nagsasama, I still praise God na siyang binigay sa akin, hindi ang iba. Pero nga, na-embrace ko na yung Holy Spirit kasi lagi ako nagsasalita ng mga ganto. Hindi ko rin minsan mapigilan yung sarili ko kung bakit lagi ako nag-share ng ganto. Siguro nag-overflowing yung mga words of God sa utak ko tsaka sa puso ko. Alam ko na sabihin mo, corny, ganto, ganyan. Alam nyo mga kachupa, marami na akong kaibigan na tinakwil ako dahil sabi, corny daw ako. May iba pa nga, hindi na ako kinakausap kasi ang lagi nilang iniisip, kada kakausapin nila ako, word of God, about word of God, word of Bible. Yung mga ganun na lang, kaya minsan hindi na nila ako kinakausap, pero alam nyo mga kachupa, okay lang. Ang iniisip ko na lang minsan, na sobrang tindi ng kapit ng demonyo sa utak nila, kaya ayaw nilang pakinggan yung word of God. Kasi iniisip nila, ang corny mo na, hindi na kita kilala. Dati, alam ko naman, ina-admit ko naman na dati super duper sama ng ugali ko. I admit. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil binago niya ang pagkatao ko, binihisan niya ako, nilinis niya ako. Lang ang masasabi ko, mga kachupa. Kaya kung gusto mo ng gantong buhay, magsimula kang magbago, magsimula kang kilalanin ng Panginoon. Malay mo naman, pag na-embrace mo ang Holy Spirit, mag-share ka na rin ng gospel, katulad ko. God is good all the time. Ayun nga ang sabi nila, kung magkakaroon ka ng faith sa Kanya, pagkakatiwalaan mo sa Kanya, lahat ng mga problema mo, biglang mawawala nang walang kahirap-hirap. Minsan, yung mga ibang kaibigan ko natatakot dahil naisip ko na hindi na nila magagawa yung mga bagay na ginagawa nila noon. Kasi ang isip nila is okay naman yung buhay nila, hindi naman nila masyadong kailangan ng Panginoon. Pero alam niyo mga kachupa, ito ang patunay na mas maganda ang buhay kapag may Panginoon ka. Iba yung peaceful na sinasabi nila, iba yung tahimik. Yung ang tanging araw-araw na gagawin mo is magsaya. I-praise na lang ang Panginoon dahil wala ka ng problema. Di ba ang saya nun? Everyday, makakatulog ka ng gusto mo. Nakakakain ka ng gusto mo nang walang kahirap-hirap. Wala kang kaaway. Wala kang hate sa puso mo. Kasi yung laman ng puso mo lahat is pagmamahal, embrace, acceptance, understanding. Diba? Super saya. Wala na akong hihilingin. Yan ang patunay na totoo kang Christian. Musunod ka sa Panginoon, pinapakalat mo yung balita na totoong may Diyos na nagmamahal sa atin. Kailangan lang natin i-accept. Kailangan lang natin siyang pakinggan through Bible. Medyo marami na akong kwento, pero magluluto na muna ako. First time kong gumawa ng tonkatsu, hindi ko naman alam na kailangan ko palang bumili ng breadcrumbs. Kaya inulit ko ulit yung ibang natira. Pero ang ginamit ko rito isang chicken breast. Nilagyan ko lang siya ng salt, pepper, nilagyan ko rin siya ng harina, egg, and breadcrumbs. At pinrito ko siya sa pinakamainit na mantika. Mabilis lang pala magluto ng ganito. Pero alam niyo mga kachupa, noon hindi ako marunong magluto. Yung lagi na akong nasa bahay, naging housewife, natuto na rin ako. Naalala ko, tuwing nagluluto ako ng hotdog at itlog, lagi pang nasusunog. Pero kahit sunog, kinakain ko pa rin. Lagi kasi ako nanghihinayang mga kachupa, pero ngayon, marunong na ako, hindi na ako nasusunugan. Pero sabi nga nila, experience makes you perfect. Tama ba sabi ko? Pasensya na sa mahabang videong vlog. Sabi ko kasi kanina, mini vlog lang. Pero inabot na tayo ng 11 minutes.
Dahil perfect na ang aking luto, binigay ko na sa asawa ko at pinag-ready ko na siyang kumain. Pinapatikin ko muna sa kanya una kung gusto niya o hindi. Kasi kung ayaw niya, ako lahat kakain neto mag-isa. Dati, nung unang pagkasama namin, dalawa, pagka nagluluto ko ng Filipino food, minsan nanghihinayang ako kasi para sa dila ko, para sa panlasa ko, masarap naman. Pero sa kanila, hindi. Kaya minsan, iniisip ko na lang na test lang to ng Panginoon. Pero to be honest, super saya ko. Is this fish? Chicken. Chicken? Good. What kind of chicken? Breast. Breast? Chicken breast? Good. I think if I have ranch, it'd be better. I don't know if this is, but... Or if it's spicy. Good. Gutom yarn! And then you turn away, and you come back. I'm gonna... And you turn away, and you come back. This time it's... Like it? Share? Mhm. Thank you, baby. Sa mga nagtatanong pala, hindi pala Pinoy ang aking napangasawa. Isa po siyang Hmong. Pinanganak na po siya dito sa US. Lumaki rin po siya sa US. No, this Yeah. is tonkatsu. It's Japanese style chicken. Ang kanyang mga magulang ay galing Thailand at Laos. Isa po ang mga Christian na sumalba sa kanila para makarating sa US. Malaking tulong ang mga Christian sa buhay namin. Maraming salamat mga kachupa sa susunod na video.